Kaya naman pala. Kaya pala. Sinasabi, ako yung number one. Ako yung number one na tinitira ng lahat na disinformation at number one na nakikinabang sa disinformation si Mr. Marcos. Sabi niya, siya daw ang number one na biktima ng disinformation. Paawa card activate. Madam, ganito kasi yun. Lahat ng na-experience mo na negative, na bashing, negative feedbacks and comments, yung feeling mo na nadidisinform kami kaya ayaw namin sa'yo. Madam, hindi naman yun dahil biktima kami ng disinformation. Kaya ayaw namin sa'yo. Talagang ayaw namin sa'yo. Madam, kitang-kita namin 6 years na naging vice presidente ka. Kitang-kita namin papaano mo na hindi sinuportahan si President Duterte. Na paano ka mag-criticize, paano ka magreklamo, pati sariling gobyerno, nakikipag-compete ka. Lahat na lang ng gawin ng gobyerno, lahat na lang ng gawin ni President Duterte. Diba, mali siya, ikaw ang tama. Alam mo madam, let's make it simple. Bakit ayaw namin sa'yo? Kasi ayaw namin sa ugali mo. Before ka mag-akusa na nadidisinform kami, atupagin mo yung Dinagat Island na sinabi mong magpapatayo ka ng housing doon. Nagpa-groundbreaking ka lang doon, nagpa-photo op ka lang doon, pumunta ka lang doon, sinabitan nyo lang ng tarpaulin ng angat buhay nyo kuno. 1 month plus nang nakalipas, wala pa rin daw improvement. Atupagin mo na lang yung mga promises mo sa mga kababayan natin. Kasi ngayon, wala na akong naririnig na update. Kamusta yung mga promises mo? Ginagamit mo lang lahat para photo op, di ba? Para kunwari, di ba? Kunwari okay ka, kunwari may nagawa ka. Tapos anong sabi mo? Si Marcos ang nakikinabang sa disinformation na ginagawa sa iyo kuno? You're wrong, madam. Simula pa lang gusto talaga namin si BBM. Simula pa lang ayaw talaga namin sa iyo. Wag mo nang idahilan yung mga fake news, disinformation, kaya ganyan yung mga tao sa'yo. Madam, life is a boomerang. Negative ang nakukuha mo, negative ka kasi. Alam mo, ang obsessed mo kay Marcos, hindi ka naman inaano, hindi ka nga niya minimension eh. Si Marcos walang pakialam sa'yo, pero ikaw may pakialam sa kanya. Wow, how sweet. And remember, performance rating niya, trust rating niya sa pagiging vice-presidente niya, lagapak nga! Meaning hindi nagustuhan ng mga Pilipino, mga pinaggagawa mo, madam. Ayan mga kabatang helmet, isa yan dun sa mga vloggers na tumitira talaga kay VP Lenny mula noon hanggang ngayon. Pero nagtataka lang ako mga kabatang helmet yung vlogger na yan, si Mr. Real Talker, dami niyang account sa TikTok. Pero napag-alaman ko na dati Marcos Youth pala yan. Ayan o. Hello sa grupo ng Marcos Youth. No, so tuloy-tuloy lang po ang pagbabago and maraming salamat sa suporta nyo sa ating presidente. No, and mag-ingat tayo lahat mga lords. God bless sa atin. Pero ngayon, tinitira niya na si PBBM. O, diba? Best vloggers, away-away na. Uy, mali pa yung away ko ha. Away-away na, booking. Nagkaonsehan sa bayad. Uy, GP, totoo ba yan mga kababayan? Itong 3 vloggers, actually 4 silang vlogger. May isang vlogger na kumalas, mga kababayan, sa kanilang grupo dahil nagkakaonsehan na. At itong isang lalaki, itong si, nakalimutan ko, sila Daga, si Rosalinda, at itong si Tagabukid, mga kababayan, ay maliwanag na nakakatanggap daw ng pera. Uy, DDS, pakinggan natin to ha. Recorded ba ito? Of course not. Okay. Ang tanong ko naman sa'yo, bakit ba naman kailangan i-share pa sa mga loyalist ka pa yung pinag-usapan nyo ni Madam? Ang usapan nyo ni Madam, dapat sa inyo na lang. Bakit? Ano namang problema? May sinabi ba akong mali? May sinabi ba akong hindi tama? Hindi, yun ang punto eh.
damay-damay na sinisira mo kami. Isipin mong katarantaduhan yung ginawa mo. Teka, bakit galit na galit ka? Tsaka anong katarantaduhan? Unang-una, hindi na ninyo ako kasamahan ngayon, ha? Nag-resign na ako. Humiwalay na ako sa inyo. Yun nga eh. Pero bakit mo kailangan gawin? Kagagawa niya, pinagagawa mo. Puta, katarantaduhan niya. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung babae kasi hindi ko kilala, ha? Pero yung kausap, si Madarahog. Okay? Meron din po yan na page or page tawag doon kasi sa Facebook naman siya eh. Tapos, parang ang usapan nila ay tungkol sa pera. At itong babae ay kumalas na sa kanila at kinuwento nito ang mga pangyayari doon sa mga loyalista. Kumbaga, ichinuchu niya. Mga kababayan, kaya umaangal, umiiyak, etong si Madarahog, bakit daw isinuplong? Bakit daw sinabi? Bakit daw ipinagkalat na ganyan ang nangyayari? Isipin mo yung sisirain mo kami. Oo. Sisirain mo kami. Ginigiba mo yung mga plano. Teka, anong sinisiraan? Wala naman ako sinabi, hindi totoo, ah. Pasalamat ka nga kasi ang akala ng mga DDS, ang paniwala nila AI generated. Kaya magpasalamat ka na lang. Paano ako magkapasalamat? Oo nga, yung ibang DDS naniniwala na AI generated, pero kukuntiran yun, mas marami yung naniniwala na totoo. Ay, totoo naman talaga. Anong Gago ko problema? talaga, katarantaduhan talaga. Oo nga ito eh. Ang tanong ko sa'yo, di ba humingi ka ng 30,000 para sa inyong tatlo? 30,000. Ang tanong ko sa'yo, binigay mo ba yung 10,000 ni taga Bukid at ni Rosalinda? Oy, damay ka dito, taga Bukid, Rosalinda. Si Rosalinda po, si Mr. Real Talker, yung daga. Yung kamukha ng daga. Naku ha, tumatanggap pala kayo ng 10,000. Baka naman. Pang Jollibee. Ang nakarating sa akin, wala kang ibinigay. Isinend ko sa'yo ang pera na 30,000. Remember? Pero wala kang ibinigay sa kanila. Sinarili mo. Patunayan mo yan. Anong sinarili ko? Patunayan mo. May ebidensya ka na. Hindi ko sa kanila binigay. Patunayan mo yan. Oo. May ebidensya ako at talagang hindi mo ibinigay. May nagsabi sa akin. Sinarili mo na naman yung 30,000. Ang sabi mo, kaya ka humingi ng 30,000 para sirain ninyo at magpo-focus kayo dyan sa mga ibinentang gold ng BSP? Oy! Kaya palang ingay nila doon sa issue ng BSP, no? Doon sa gold bar, mga kababayan, para sirain ang administrasyon. Hindi nila alam yung Tatay Digong nila unless, mga kababayan, hindi alam kung paano gamitin ni Digong. Sabi nga ni Claire Castro, yung mga gold bar natin. Diba? Yun pala yun. Kaya pala grabe ang banat nyo sa administrasyon, nakapokus doon sa BSP, 30,000. Ngayon, asan? Wala kang ibinigay sa kanila. Meron. Patunayan mo yan. Tsaka huwag mong ibahin ang usapan. Pinag-uusapan natin dito ang katarantaduhan ginawa mo. Katarantaduhan. Yung mga pinagagawa mo na sinisira mo kami. Yun ang pag-usapan natin. Huwag mong ibaling dyan sa 30,000. Pag-usapan natin na sinisira mo kami, huwag mong ibaling dyan sa 30,000. Oy, ayaw mo pag-usapan. Pakpay kayo dito. DDS! Ay, mga bayaran! 1,000 na yan. Patunayan mo na akong binigay sa kanila. Binigay ko ang tig 10,000 ni Rosalinda at saka ni Gabukid. Patunayan mo yan. Anong patutunayan ko? Talagang wala kang binigay at sinarili mo. Tsaka, huwag mo akong pagbintaan sinungaling Ito, Mandarahog, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang usapang ito ay recorded. Naintindihan mo? Tagina mo. At eto pa, may nag-send na sa akin nito last week yata mga kabata helmet yung nag-PM sa akin. Pero hindi ko pa siya nireacthan. So ngayon ako magre-react para talagang solido yung... Siyempre nag-research muna tayo. Pero grabe talaga. Totoo ba ito? Totoo bang nagkaroon ng onsehan? Meron ba talagang 30 kyam? May bayaran ba talaga? Diba? May tigi 10,000 ba talaga? Kaya naman pala.
Mga kabata helmet, yung sinasabing Rosalinda dun sa video na yan, si Mr. Real Talker nga yan. Ayan nga, yung ipin. Hindi natin malaman kung saan nakalugar. Pero ayan nga, nako, bawal tayo manlait. Hindi kasi bawal tayo, ba? Oo, kasi hindi tayo nila kaugali. Pwede. Hindi, kasi Sige na. videographer. One time lang. Hindi ka DDS. Mm. Oh. Radical tayong magmahal, kaya hindi tayo manlalait ng kapwa natin. Pero ayan nga, nakikita nyo naman. Pero grabe talaga yan, kung banatan si VP Lenny. Hindi, gusto ko siyang laitin. Hindi pwede. Pero grabe pala talaga mga kabatang helmet Nagtataka ako kung totoo man yung video na yan, ano kaya yung plano? Oh, stick to the plan. Oh my gulay. I-comment down below nyo mga kabatang helmet kung kanino nyo narinig yung term na stick to the plan. Stick to the plan. Kaya pala yun ang sinabi niya. Oh, Kasi, ayan na nga. Kung May totoo stick yan to the mga plan kabatang pala, helmet. Pero grabe talaga Kaya pala talagang pilit na sinisira si VP Lenny noon. Magmula noon hanggang ngayon. Pero, ito nga, si Mr. Real Talker, BBM Youth, dati naman ay DDS supporter. Super! Ano yan? Isa yan sa mga DDS vlogger talaga kung bumanat, videographer sa administrasyon at kahit kay VP Lenny. Pero grabe talaga. Kung totoo man ang 30 kyaw, ang 10 kyaw, so talagang may nababayaran at binabayaran. Kaya nga, stick to the plan. Diba? Comment down below nyo kung sino nagsabing stick to the plan. Pero alam ko, panood at narinig nyo yan sa tao na yon. Stick to the plan daw. Pero ayan nga mga kabatang helmet, nakakalurkay, no? Ang init ng panahon, pero nag-iinit din ang ulo ko. Nataka lang ako, bakit wala sa Tricom yan? Di ba pinapatawag din yata yan? Yata. Pero bakit hindi pa siya umatin? Di ba? Baka natakot, nalungga, nagtago. Bakit hindi siya matatakot may geographer? Eh kung katotohanan lang ang binabalita diba? Wala ka namang ginagawang Diba? masama. Sabi nga nila, yung katotohanan yung nilalabas at Oo. binabalita nila. Kaya kung nila nga doon makinig, wag sa mainstream media. Oo. Bakit ka matatakot kung katotohanan naman ang Oo. binabalita mo? Totoo naman, diba? At kung nagustuhan mo ang video na to, galang na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa lahat ng mga in-upload mo namin ni videographer. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay, nag-helmet din ang bukid, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Nakakapagtaka lang kung talagang nakakatanggap sila ng pera, saan kaya nanggagaling yung natatanggap nilang pera? Saan galing bulsa yan? Saan galing kaban yan?